Human hair, animal hair, and fiber analysis. So first, kailangan natin yung mga gamit na face shield. Siyempre, human hair and animal hair sa fiber natin. And pinawala ang tiyanek and kandila natin. So first, kailangan natin isot ang face shield natin. So kung una natin i-repair ay ang human hair. So ayun, parang amoy na basta mabaho yung amoy niya. So next ang animal hair. So yung para siyang mga kinakain, amoy kinakain, tapos mas madali siyang mag-burn. And next natin yung fiber natin. So yun, parehas lang din siya ng animal hair, madali lang din mag-burn, pero mas mabaho ang amoy ng fiber. Hair and fiber analysis. Hair analysis, ito yung actually need kasi nga ito yung ginagamit sa mga rape cases or yung mga cases na kinakailangan na gumamit ng buhok na pag-aaral. And in hair analysis, ito yung mga nakukuha sa mga tao or sa animals or yung human hair and animal hair. And then pag sinabi mo namang fiber analysis or yung fiber, ito yung mga nanggagaling siya sa mga plant or even sa animal, pero ano na siya, manufactured na siya, yung ginagawa na siya as cloth, ganon. Pag sinabi, nung nanood ako sa YouTube, nakita ko yung experiment, yung pagkakaiba, different ng tatlo. Yung sinunog yung human hair, yung abo niya naging powder. At the same time din yung animal hair, nung sinunog din, naging abo rin. Pag yung fiber naman, sinunog mo yun, ang mangyayari, mamumuo lang siya, pero hindi siya magiging abo. Yun lang yung different fiber analysis. How important sa solving murder case ang hair and fiber analysis? Yung uri ng solving murder case analysis, ito ginagamit sa pag-identify or pag-examine ng isang evidence during an investigation. Also use law enforcement to place of suspects and scene of the crime. Tina-transfer to sa fiber occurred during close contact with the victim and suspect.